Content mo nga yung paggamit ng apostrophe, nabubuong ako sa karamihan ng students ko. Feeling nila kapag plural, need lagi ng apostrophe S. Sa GC namin yan na magkakaibigan, o diba inutusan pa ako, pero dahil mabuti akong kaibigan, sige gagawa natin ng discussion. Ang unang tatandaan, hindi tayo gumagamit ng apostrophe kapag nagpo-pluralize ng regular nouns. Ang apostrophe ginagamit lang natin sa dalawang bagay, to show possession or pagmamay-ari, or omission, or yung mga tinatanggal-tanggal nating mga characters, letters, ganun. Dito muna tayo sa possession or yung ownership. Nag-express tayo ng pagmamay-ari. Halimbawa, the girl's dad. Ibig sabihin yan, the dad of the girl. Yung daddy nung girl na to. The girl's, marami, dad. This time, maraming mga bata, yung apostrophe dito, nag-express pa rin nung possession nung girls doon sa kanilang tatay. Difference lang, since plural na nga itong noun, after ng apostrophe, wala ng S. Therefore, hindi mo sasabihin, halimbawa, na the girls are here. Mali ito. Kasi, yung girls dito, gusto mong i-pluralize. And again, hindi tayo gumagamit ng apostrophe kapag nagpa-pluralize ng mga nouns na ganito. So, tatanggalin mo tong apostrophe, diretso ko ng S kung gusto mo mag-pluralize ng noun kapag regular nouns. May mga irregular nouns kasi like child. Pag pinluralize mo, children. Kung gusto mong mag-express ng ownership or possession nung children, ganun pa din. Lalagyan mo ng apostrophe S. Children's dad. The children's dad. So, pareho pa rin yung dad nung mga batang ito. Pero again, yung apostrophe S dito, ginamit to show ownership and not to pluralize child. Dito naman tayo sa omission. From the word itself, may mga inu-omit tayo ng mga characters or letters. May mga tinatanggal tayo. And makita natin yan sa mga contractions. Like, it's fine. It's dito, contraction yan ng it is. Kaya tayo gumamit ng apostrophe here to indicate na may tinanggal tayo na letter, which is yung letter I sa word na is. Same as I'm, I am. Nagtanggal tayo ng letter A. Don't. Nagtanggal tayo ng letter O sa not. There. Nagtanggal tayo ng letter A sa R, they are. Ngayon ito, the only time na pwede kang gumamit ng apostrophe S para paramihin or pluralize yung isang bagay ay kapag nagdi-deal ka with individual letters, numbers, or symbols. Halimbawa, pag sinabi kong, there are 3 A's in the word banana. Yung A's dito, pinarami kasi 3 A's yung meron sa word na banana. So, pwede natin siyang isulat as ganito. And this is not a matter of grammar. This is a matter of clarity. Style ito. Pag sinabi kong mind your P's and F's. Yung mga P at mga F mo, please be careful. Parang ganun yung sinasabi ko. So, para clear, naglagay tayo ng apostrophe S doon sa individual letters na yan. Kasi, imagine yun, yung kung PS lang yan, ang weird niya. Kung FS yan, ang weird niya. So, again, this is a matter of clarity. Stylistic ito.